Hi guys, ayan, welcome back ulit sa aking YouTube channel o sa aking Facebook. So, bakit nga ba kailangan natin ipa-transfer kaagad yung nabili nating motor o sasakyan na second hand sa ating pangalan? So, ano nga ba yung disadvantage nito kapag di natin kaagad na pa-transfer? Sa maaaring mangyari kung di mo pa-transfer sa pangalan mo yung nabili mong motor o sasakyan, yung mga requirements natin, maaari siyang ma-expired, di ba? Mahirapan ka nang maghanap ulit. Sabihin mo, hindi naman sa akin, hindi naman magtatagal to, bebenta ko rin naman, ganyan-ganyan tayo, di ba? So, kapag sakali na-expired yung ID, sabihin natin yung ID ng seller, kasi may expiration kadalasan driver's license kasama dyan eh. So, kapag na-expired yun, hindi na natin mapapatransfer kasi hindi tayo mabibigyan ng PNP HPG clearance kasi may HPG na sobrang stricto na kailangan kumuha ka ng updated na ID. Meron naman HPG na medyo makalusot ka na tinatanggap naman nila na expired. Pero kung natsambahan mo nga yung HPG na sobrang higpit, hindi ka makaka-transfer. So kailangan mong hagilapin si registered owner. Ngayon, paano mo mahagilap kung taon na, buwan na o dekada na hindi mo na siya nakakausap, nakikita, di ba? So maaaring may Facebook, paano pag hindi mo ma-reach out, paano pagka iba yung pangalan sa FB. So ayun, kaya kailangan din pa-transfer para yung mga ID nya is updated pa, okay, para wala tayong magiging problema. For example, di mo naman yan pagtatagalin sa'yo, bibenta mo din. Ang dumi, nagayos kasi ako. So kapag binenta mo, mahirapan ka rin kasi sabihin ng bibili, ay expired yung ID, di ba? So, maaring baratin or maaring di mo mabenta. So, ayun, kailangan din ipa-transfer sa ating pangalan para hindi tayo mahirapan sa in the long run. Okay, pangalawa, may penalty. Of course, may penalty kapag hindi mo na pa transfer sa pangalan mo. For example, nanotaryo na yung deed of sale, tapos hindi mo pina-transfer kaagad. Sa motor, ang alam ko 400 ang penalty. Tapos sa kotse ang hindi ko pa nasubukan kasi dati na penalty na ako eh. So nakalagay doon late transfer. So 400 ang binayaran ko sa penalty. So ayun. Isa pa, kung ikaw si seller, yung nagbenta, kailangan mo rin i-push si buyer na ipa-transfer na to sa pangalan niya dahil maaring baka lang hawag naman masangkot yung sakyan o motor sa krimen, gamitin sa krimen, or masangkot sa road rage. Uso ngayon yung mga viral, di ba? So nakaraan nga, trinace yung isang nag-viral na si RB, hindi pa naka-transfer. So siya yung parang may liable pa. So siya yung hinahabol pa ng HPG o ng LTO. So ayun, kaya kapag ikaw ang seller, mas okay, samahan mo magpa-transfer para hindi ka rin kasi ganun din eh, kung di mo tutulungan, ganun din, di ba? Damay ka pa din. So ayun, kung ikaw yung may-ari, i-transfer agad sa name niya. Tapos kung magkabulyaso man, labas ka na, di ba? Kasi nga na-transfer na sa name niya. At actually may deed of sale naman, pero minsan di rin sapat yun eh. Minsan nahanapan ka pa, ikaw pa maghahanap nung nakabili, ikaw yung inuobliga nung mga enforcers na maghanap nung nakabili kasi nga ikaw yung nagbenta eh. Kung ilang owner na, ilan na, di ba? Yun yung isa sa disadvantage. Isa pa, sa motor, meron ng batas, yung Motorcycle Crime Prevention Act, na kapag nakabili ka ng motorsiklo, within 5 days, kailangan mo itong mapatransfer sa pangalan mo kasi kung hindi mo ito nagawa, alam mong penalty na sa 20 to 50k pesos. Tapos may kasama pang minsan kulong. Ayan, depende pa yan. So, nasa batas yun eh. So, actually, hindi pa naman siya fully implemented ngayon, pero what if in-implement na yan ng fully implemented na yan in the future, di ba? So ang laki ng penalty, so mayroon pang kulong. So ayun, within 5 days daw dapat mapatransfer mo na sa pangalan mo yung nabili mong motor o sasakyan. Isa pa, kapag di mo na patransfer sa pangalan mo, kapag sa checkpoint ang daming hinahanap na papeles eh. So actually hindi naman required na dalhin ang deed of sale, pero para iwas sa bala, dinadala na lang din natin. Minsan nga yung deed of sale natin walang pirma, walang notaryo, hindi rin ino-honor yan ng
HPG. So kailangan may perma din or ng LTO. So o may notaryo din. So ayun. Abala, 'di ba? So sabi mo sa enforcer o sa HPG, nabili ko yan eh. Paano sabi nabili mo? Wala namang notaryo, wala namang ano, 'di ba? So ayun yung sinasabi na banggit nila sa akin yung dati. Nag-ano ako ng motor na nagmotor ako na hindi pa siya notaryado. So ayun, pinanotaryo din transfer mo nga sa pangalan mo yan kasi ikaw na yung new owner eh. So ayun, kapag nakabili kayo, alam nyo ba na madali lang ang magpa-process, madali lang. So kung ipapalakad mo kasi sobrang laki ng gastos, umaabot ng 7 to 10k, ang laki. Pero kung ikaw maglalakad, ang babayaran mo lang o gagastusin mo lang dyan is nasa 1.5 lamang. So sa HPG 600, tapos sa LTO 60 pesos, tapos yung insurance ayun lang, wala pa nga 1.7 eh. So halos nasa 1.2 lang siya ang magagastusin mo. Ayun lang, wala nang iba, di ba? So mayroon akong video sa aking YouTube channel at dito sa aking page, scroll nyo na lang, paano magpa-transfer of owner, ano yung mga kompleto requirements. So yung kompleto requirements, kailangan mo ng orig na ORCR, deed of sale, nakanotaryo, at least valid ID ng registered owner, ID ng new owner, at PNP clearance. So ayan yung mga kailangan mo. Insurance din under your name kapag magpa-transfer of owner ka. Tapos kung repo naman, may video na rin ako sa aking YouTube channel. Pwede kayong dumalaw doon. Pwede rin kayong mag-iwan ng komento doon. So dito sa TikTok, sobrang hirap. Ang dami, sobrang di ko mabasa. Ay naamin ko di ko mabasa kaagad. Lahat kasi sobrang dami. Sa FB, yes, nakakapag-reply ako. And then sa YouTube ko nakapag-reply ako kasi medyo bibihirang nagko-comment doon. So namomonitor ko. Hindi gaya sa TikTok na sobrang dami talaga. So bihira ako makasagot ng questions nyo. So ayun lang mga ka-rides. So kailangan natin pa-transfer sa mga pangalan natin yung ating nabiling sakyan o motor para less hassle, less abala, 'di ba? So kung mayroong ayun lang. Kung may dagdag kayong katanungan, mag-comment na lang down below. Sharing is caring.